Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Uyanan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng nagahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa siyudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Na pinapamayuhan ni Joey Salceda kang Albay, hinagad ka mga lisnador at mas hararom na imbestigasyon sa posibleng sarabwatan as manipulasyon sa presyo kang bagasa. Big question man ni Congresswoman Estela Luz Kimbo ang pagkarkula na mayong kontribusyon ng mga importer sa langgaw na presyo kang bagas, mantang siring man ang sitwasyon na nadiskubre sa imbestigasyon kang House Committee on Agriculture and Food na pinapamayuhan man ni Congressman Mark Inverga. May koneksyon sa Union Cartel. Ang sinasabi ni Kimbo na yung acting chairperson kan poderosong House Committee on Operations ang pagkakapareha sa paglangkaw kang presyo kang bagas asin sibuyas kung saan ang mga importer asin trader kapot ang kontrol sa lokal asin imported na supply. Sigun sa representante kang Philippine Competition Commission, iniimbestigahan na ang mga importer kang bagas sa mga lugar na may halangkaw na pig-importar aragad dahil nagbaba ang presyo kaini. Ipinahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang plano niyang magkurusun ng monthly job payers sa nasyon para mapahuros ang unemployment rate. Sinabi ni ang Presidente ng Pilipinas sa nangyaring Job Street Career Con 2025. Nagilibo sa SMX Convention Center duman sa Pasay City. Sigun saya, plano kang gobyerno na paiwason pa ang employment opportunities sa pagiban kang regular na career events. Araw ka na sambit na career con. Naugmaman ng Presidente ng Pilipinas sa report na nasa 18,000 na persona ang nagparehistro sa nasambit ng career con. Asing katuyuan niyang kadakol ang makakuha nin umawot niya na kadakol ang makakuha nin trabaho. Inaproba na kang House of Representatives ang propostong lay na mapababa sa PhilHealth Premium Contribution Rate pagali sa 5% pasiling sa 3.5%. Ang House Bill number 11357 nakatuyuan pakusugon ang sistemang pangsalud sa Pilipinas nakalusot na sa ikaduwang pagbasa sa pagidimportuan. Binabago kang propostong lay ang Universal Healthcare Act asin nagatraan ng anuman na pagbabago sa kontribusyong kang PhilHealth asin dapat na nakabase sa actuarial studies. Nabubusisyon kansarong independenteng organisasyon asin aprobaran kang Kongreso kada budget deliberation. Sararam kang propesto dahil na kay pumbayadan nimbilog ka mga overseas Filipino workers. Ang silang PhilHealth contribution invest 50% kani asubiron kan silang employer mentras tanto nga natin ang kabanga pabayadan man kan gobyerno. Pigtataraan man kan lay na dapat limitaran sa 7.5% kang kabirukan na gastusong kang PhilHealth ang administrative expenses kabali ang sweldo ka mga empleyado. Inumawa man ni Health Secretary Teddy Herbosa ang paglusot kang propesto asin dinawan doon ang papel ni Congresswoman Estela Kimbo sa pagdepensa sa probisyon dapit sa administrative expenses. Dagdag padigni, tinutugutan kang propesto ang mga syudad at munisipyo na magbugtak ng Special Health Fund. Siraram kan gaya kan Department of Health, Department of Budget Management, asin UHC Coordinating Council. Enot naman inaprobaran kan Senado ang saliring version kani, ang Senate Bill number 2620 na nagtalagod na Agosto taon 2024. Kakampi Network News. Alas 5:14 oras sa atong unyan, paparikaso namang ang kamera.
ang paglusot sa proposed 200 pesos na aumento sa sweldo ka mga obreros sa tahuman kang halangko na presyo ka mga barkalon sa nasyon. Ipinahayag ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na mientras paragos nagalangkaw ang inflation, nagulan tuman ang presyo ka mga mayor na barkalon asin serbisyo kaya may pangaipon na makalusot ang nasambit ng dagdag sweldo. Nasambit niya ang huring lane na ipasar para ilangkaw ang sweldo. Yan ang Wage Rationalization Act of 1989. Gidibo lampas sa tulong dekada na ang nakakalihis ang sinapatunayan na dayman nagresulta sa malalang paglangkaw sa presyo ng mga barkalon asin pagkasarado kang kadakol na negosyo. Kinukonsiderar man kang Kamara ang pagtataon ng wage subsidy o exemption sa mga micro, small, and medium enterprises tangaling dayang gayo maapitran ang mga inihi sa planong paglangkaw sa sweldo kan mga empleyado. Napapanahon na para sa Philippine National Police na magkaigwaning organizational overhaul. Sa silang linyada asing kinakaipuan ng reorganization asin bakulang reforma para sa kapulisan. Sigun kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, bakong bastantin ang reforma para resolbihan ang haluinang internal problem sa lado kan PNP. Panawagan kan opisyal, daw na nga rin naging matrayumpuan sa indang mga nakalis na internal disciplinary mechanisms. Kaya po ang manggirari subot ni pagkabago pagkabot sa indang militaristic structure. Nagtutubo ng hepe kan PNP na dapat nang maaminran ang DILG Act of 1990 para magkaigwa ng transition ng PNP sa civilian-centric police force. Sa pagisubot kang flatter structure, mas mapapakusog ang local accountability asin mapusog ang relasyon kang pulis sa mga komunidad. Paragos man ang misyon kang PNP para sa transparency, responsibility, public trust para mapagserbihan asin protehiran ang kana ng manuang Pilipino, sabi pa ni General Marbil. Kakampi Network News. Alas 5:16 sa mga baretang yato halis sa luwas, nasa 5% ka mga establishmento sa Siyudad Canaga dahil para kakakumple nin Fire Safety Inspection Certificate. Baretang yan haliki Maiko Garcia. Kung ikasaraw negosyante mapa-micro, small o medium enterprise, asin ma-apply for renewal ng business certificate sa magabat sa bulsa ang pagkumple sa Fire Safety Inspection Clearance. Kasugma kinumpirma ni Fire Chief Inspector Mark Alan Consiguera, ang City Fire Marshal Canaga City Central Fire Station na igwa pa mga establishments ang daipa nakakapagkumple sa sindang clearance. Sa pahig ng Fire Marshal, sinabi kini na sa sindang sertifiko sa sa kinakaipuan para makapag-issue ang LGU ng business permit ngunya na taon. Estimadong nasa 5% na lang ng mga establishments na for renewal ang daipa nakakapagkumple asin sinda. Ining pigahalat para naman sa konvenyensya ng mga negosyante. Dakol o medyo dakol asin makarakantidad ang requisitos para makapag-secure ng BFE Fire Inspection Certificate. Arog na lang ang fire extinguisher na igwang expiration na sarong taon o igwaning refillable asin ang mga tamang dimension o sukol sa lugar na pigkukondusir ng inspeksyon. Paliwanag man kang opisyal na ang mga bagay na pigahagad kang Bureau of Fire Protection bako lang dahil pasakiton lalo ang mga saradit na negosyante kundi para man sa fire safety kan establishmento. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, lalaki may bitbit ng baril nakipag-ribayang putok sa mga autoridad dyan sa Manuangkan, Mindanao, Camarines Sur. Baretang yan, haliki Mike Gravito. Mike. Piccolo Medical Center, dyan Ciudad Dinaga, Dagos na bumilagsak. Ang sarog 40 anyos na padre di pamilya na nahilingan ni na Badil dyan sa Badoan kan Mindanao, Camarines Sur. Matapos na ini, ang makipag-ribayan pa ni na putok sa mga autoridad. Sa report gikan sa PNP Minalabak, pasado alas 4:20, ninhapon kasudma, duman sa Zone 1, Barangay Sagrada, Pamilya Minalabak, Camarines Sur, kan magresponde at magakabuhan kan Minalabak Municipal Police Station sa Apod, kan Saroga, Barangay Kagawad, Noel Valenzuela, kan sa
Sagrada Pamilya na unambitan ng Banwaan katakod sa pagkakahilingkan persona kan sarong Ricardo Arejola, residente kan na unambitan ng barangay na igwa ni berbitbit na improvised shotgun asin naglalakaw-lakaw sa indag barangay. Pag-abot kan mga nagrespondig mga otoridad ang nasambit ng suspitsado na tulo sa buot pinagpaputukan tulong beses ang kapulisan na naging dalan para ang mga ini na magbalusman ni na putok ang mga kabuhan kan Minalabak Municipal Police Station ang tulos man naghagad ng responde diyan sa Camarines Sur Police Provincial Office kung saan pinagpadara ang SWAT asin man duman sa Iriga City Police Station maging ang mga pulis diyan sa Banwaan kan Pili, Milaor asin San Fernando maging bula ang nagpadaraman kan sa indag mga kabuhan tangani magtabang kung sa indumana na arestar ang suspitsado na nagdalagan sa laog kan sa indag harong sa pagkakadakop kana sa bitang persona na may berbitbit ni na shotgun nabawis sa iyang posisyon iyo ang 19 pidaso kanda na iputok na bala ni na shotgun kwarta nagkakantidad 1,019 pesos sa manibang denominasyon duwang improvised pang shotgun sarong pidaso ning natitiko na kutsilyo duwang pidaso pa ning kutsilyo asin na tulupag pidaso kang shotgun fire cartridge nasabit ng persona na pinagadara dyan sa Bicol Medical Center, Ciudad Dinaga, matapos na ini na magsapo nin tama kan siya an mabadil kan mga autoridad. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Alas 5:20 oras siya tungod yan sa iba pa mga bareta sa Lado Nasyonal. Ikinukonsiderar kan Department of Agriculture ang pagkapataw ng maximum suggested retail price o MSRP sa karning uriga huliban sa langkaw na presyo kani. Sigun kay Agricultural Assistant Secretary Ardel de Mesa, pinag-aadala naman ang pagkapataw ng bulta para tuldukana ang pang-aprobitsar kan mga negosyante. Nagpatanin pa man si de Mesa na ang mga madadakop na nag-aprobitsar sa presyo kang karne pwede mampang sa kasong pagbalga sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Kabali man subot sa ilang iimbisigaran, iyo mga smuggling o iyo ang smuggling kang imported pork. Erot naman sinabi ni Agricultural Secretary Francisco Laurel, bastante ang supply kang karne kang origa. Kaya ipinagangalas man ang halangkon na presyo kani sa mga merkado. Anom na persona ang pig-report na nairido sa nangyaring pagsabog ni chemical sa barangay San Antonio, Makati City. Sa report ni SFO Tangkangko, Bureau of Fire Protection Makati, anom ang nairido matapos magsabog ang chemical na ethanol sa laog kan sarong edipisyo sa Globe Tech School, St. Paul Street, Kantukan, Bayapis sa barangay San Antonio. Alas 5:45 ng pagkapon kasugma, nagkaiguan ng leak ang pigbubugtakan kang ethanol sa kasubinabog. Inibisigan na naman ka mga bumbero ang pagsabog mientras sa daypay pinapaluwas ka Makati City Bureau of Fire Protection ang pagbibistuhan kan mga nairidong biktima. Plano ka nagkata ng grupo na maglansar ng hero protesta sa agang Biyernes, Enero 31 para ipakapunan ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sigun kay Clergy for Good Governance Convenor, Father Robert Reyes, gigibon ang rally sa EDSA Shrine, partikan na Ortegas Avenue sa Quezon City. At yan subot kang hero protesta ipakapunan sa Kongreso, nagibong kani ang mandato kang konstitusyon na patalsikon ang mga opisyal kang gobyerno na imbulto sa korupsyon. Kasabay kani piglinaw man ni World Evangelical Alliance Bishop Ephraim Tendero na nakasentro ang protesta sa pagkapatalsik sa Vice Presidente kundi sa iba pang isyong kinakahampang kan gobyerno. Sabi ni Bishop Tendero, non-partisan sinda asin bayong sinusuportahan na lado. Piginauman man mga kisubaro, ang nasa 5,000 sagod 10,000 na tao alis sa marbebang religious groups, organisasyon, pati naman sectoral groups sa sinambit ng pagtitiripon. Iguana ang direktiba si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Department of Labor and Employment para sa mga Pilipinong naapektuhan. Kang pinahiwas na kampanya ni US President Donald Trump kontra sa mga illegal immigrants sa Amerika. Sigun kay Labor Secretary Bienvenido Laguasma, pigsugod ang presidente na siguro na maimplementar ang convergence asing complementation effort para sa mga maapektuhan na mga Pilipino. Makikipagtabangan man sinda sa Department of Migrant Workers
na may programa para sa mga overseas Filipino worker na mapuli sa Pilipinas sa pagiban kan sa ilang reintegration program. Pinapasiguro pa mga presidente na dapat mas makusog ang impact kan mga gigibunan lakdang asin talaga mga katabang ini sa mga Filipino workers. Istrikto man ang tugon kini. Tutukan maging ang mga lokal na obreros na nawaran ning trabaho digdi sa Pilipinas. Kakampi Network News. Oras siya itong matugang, alas 5:24 rin pag-aga. Ang petisyon ay sinangat sa Korte Suprema laban sa 2025 General Appropriations Act sa rusubot na pagpormar na ma-destabilize ang gobyerno asin maibalik ang 1.3 billion pesos na budget kang Office of the Vice President na tinanggal kang Kongreso huli sa kakulangan subot ning transparency sa paggamit kani. Inundinan ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega ang petisyon ay sinangat ninda Congressman Isidro Ungab, Atty. Vic Rodriguez, asin sa mga kalyado na sa rusubot na party kan maiwas na planong pampolitika na katuyan maglansan ng kawarang kasiguruhan. Asin palayahon ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mientras tanto, tinawan doon ba ni Acting House Committee on Operations Chairperson Stella Los Kimbo na day kinakaipuan na liwat ang ratifikasyon kang Kongreso para itama ang report kan Bicameral Conference Committee. Hulita may kabalin naman subot na rinatipikaran na Bicameral Conference Committee report ang probisyon para sa igibon na pagbabago. Inapod man ni Ortega na sarong biyembro kang Yan Gans kang House of Representatives ang petisyon sa Supreme Court bilang sarong calculated political gambit na katuyan ulangon ang progreso kang administrasyon asin ribukon ang gobyerno. Inakusaran niya ang mga nagpetisyon na pinupulbarang baliktadon ang desisyon, inibok ang Kongreso na bawasan ng 1.3 billion pesos ang budget kan opisina ni Vice President Sara Duterte. Alas 5:26 ang oras kunyan mga tugang, nag-public apology na si Quezon City 2nd District Congressman Rap Tulfo uli sa pag-agi kani sa EDSA busway na sinitar ka mga otoridad as imberitikos ka mga netizen. Batandaan sinabi kan Department of Transportation, Special Action and Intelligence Committee for Transportation na nasilipan nila ang sarong convoy na nag-agi sa EDSA busway kang Enero 23 na may koneksyon subot sa sarong kongresista. Na bistuman na nasambit ng kongresista na si Congressman Rap Tulfo Aki kan taga-media asin senador na si Rafi Tulfo. Sa sarong Facebook post kan nagtalikod na Enero 28, nagagadispensa si Congressman Tulfo sa publiko. Mientras tanto, sinabi man ni Senador Tulfo na sa sarong ambus interview na inanggutan niya ang sayang aki dapit sa gilibo kani asin sinabihan na maghagad nin apology o magsori sa kabos. Nagtubod man ang senador na mayo man pang-aabuso na nakubiter ang sayang aki kang inimasitar sa pag-agi sa EDSA busway. Kakampi Network News. Antes kanima pa mga bareta sa lado lokal asin report ka mga pagkinibahalin niya sa halis sa luwas sa mga nagapot sa kamugtakan kang panahon araw po rin sa may parte Canaga City asing Kamsur na punpa ka sa mga ibauran share line ang nakapiktar sa Visayas asin nagkapirang section kan Southern Luzon, Northeast Monsoon Man ang nakapiktar sa Luzon. Uri kani ang Bicol Region, Eastern Visayas, Laguna, Quezon, Oriental Mindoro, Marindoque, Romblon, Aklan, asin Capiz, makamati ni madagom na kalangitan na may warak-warak na pagbagunas ning uran. Ini darakang shear line. Ini posible magkausa ni mga flash floods asin landslide. Ulit ako minsan sigido asin makusog ang bagunas kan uran sa maghapon. Balikan tani ba mga bareta kunyan sa Senado Nacional, panagos na lakop ang pambubuli sa mga eskwelahan sa Pilipinas, urog na sa Metro Manila, sabi sa report kang Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2. Ini sa ibong kan nagdadanay na lay asin polisiya, mantinido ining dakulang problema sa nasyon. Sigun sa 2018 Program for International Student Assessment o PESA, 65% kang grade 10 students sa Pilipinas nakamati ng pamubuli pirang beses sa rombulan, pinakahalangkaw sa gabos na nasyon na nagbali sa pag-aadal. Nagbaba man na kadikit ang bilang kan
sa 2022 PISA. Lagad sa Rosacada, tulong estudyante mangkatari ang biktima sa Risimana. Po Nobyembre taon 2022 sa Hulyo taon 2024, solamente 11% sana ang pag-report na kaso kang pamubuli ang naresolbiran. Pinakahalangkaw ang bilang sa Metro Manila, Calabarzon, asin Central Luzon, mentras tanto sa Ulang, at nai-report sa Mimaropa, Bangsamoro asin Manduman sa Soc Sargent. Sigun sa EDCOM, pwedeng huli ini sa pagkakaiba sa tultol na reporting system sa Marbebang Rion. Apora sa pisikal na pangungulog, tinawandun kan EDCOM na may iba pang klaseng pambubuli, arog kan verbal, relational, as in cyberbullying. Inano kani ang nabaguhon ang Implementing Rules and Regulations kang Anti-Bullying Act of 2013 na kinukonsidera ng luma na as in dahil na nababagay sa presenteng panahon. Tagari masibagan ini bilog na ang EDCOM ng sarong technical working group na composed ni mga opisyal kan DepEd, Child Protection Advocates, asin mga nag-aadal sa edukasyon. Inumaman na Education Secretary Sari Angara ang pagmaigot kan EDCOM asin tinawan doon ang pangaipong ibase ang mga reforma sa mga lakdang kang gobyerno para mapakaray ang sistema kang edukasyon sa Pilipinas. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras siya itong matugang, eksakto alas 5:30 ng pagkaaga. Ang mga balita sa Kakampi Network News, mapanagos at yan. Nasa ilo po na ang tabayanan live sa 99.9 WEB-FM Kamsur. Good morning sa mga taga-Rinconada area. Sa mga taga-partido na kantabi sa 99.3 KM Kakampi Partido. Asin sa inabot kan 91.9 BBS FM sa Naga City, Marinaga po sa Indo. Marinaga man sa mga kantabay sa mo sa FB Live. Sa may mga regular na parantabay na amin na nagmamata, kay Madam Teresa Montesilio Guntang, good morning tabi ma'am, Kinoy Luntayaw, kay Luis Rivera San Jose Jr., pati naman kay Maria Teresa Servilos, and sa iba pa mga nakantabay sa mga FB pages niya mo para sa Kakampi Network News kunya na pagkaaga. Alas 5:31, babalik kami at yan para sa iba pa mga balita. Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Apor kay naguluwas paman na 13,332 na mga eskwelahan ang igwang head teachers. Entras tantong 8,916 ang igwang teacher in charge, as in 2,337 ang may officer in charge. 193 na mga eskwelahan ay nyaon sa klasifikasyon na undefined. Siniguro mang ganda DepEd sa pagdidian ni Secretary Willie Cabral na may mga napupulsuan na sindang teacher in charge na gigibuhong principal. Nairistro kan Civil Aviation Authority of the Philippines kaap ang zero accident sa commercial aviation kanakalis na taon. Sa sarong payag sinabi kang ahensya na hindi maikonsider bilang sarong dakulang groundbreaking achievement kang kaap pagabot sa aviation safety. Nagkuros naman sa 48% ang mga aksidente as mga seryosong aksidente kanagtalikod na 2024 kumpara sa nairisong aksidente kanagtalikod na 2023. Ipinagmalakiman kang kaap na ang zero incident na nagbuwis ning buhay. Sigun sa kaap, patunay sa naman ni naman tinido sa indang commitment para masiguro ang seguridad asing kaligtasan ng mga pasayro, pati na akang air transportation system kang Pilipinas. Ipinahag ni CAAP Director General Captain Manuel Antonio Tamayo na ang trayumpong ini, huliman sa pagpapautubindanin na maigot na monitoring sa mga air operators, certificate holders, pati naman sa mga airlines. Nag-apilar man ang Volunteers Against Crime and Corruption o BECC sa Philippine National Police na i-oktaba na muna ang implementasyon kan sa ilang Oplan Katok. Ang Oplan Katok sarong door-to-door na kampanya laban sa mga baril na pasuna ang lisensya. Sa panahon kang eleksyon, hulita ini pwede magamit sa pagbabanta si Sayman. Katakot kanina nanindugan si PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Pardo na ang sinabit ng operasyon sarong regular function kan police body matapos ireklamo kang Commission on Elections na pwedeng mahulog sa pang-aabuso sa poder ka mga pulis sa nasambit ng operasyon. Ipinahayag man ni Comelec Chairperson George Erwin Garcia
ansayang pagkahandal dapit sa pagkukursil ng Uplan Katok bago ang eleksyon sa maabot na Mayo 2. Preparado ang National Food Authority na inispatsa may 150,000 metriko toneladang bagas na buffer stock. Sigun kay NFA Administrator Larry Lacson, iluluwas na ang sinambit ng saray na bagas oras na maaprobaran na ang National Food Security Emergency. Ini ang matauning otorisasyon sa NHA na makapagpawakal ng bagas sa mga lokal na gobyerno. Sinasabi nasa 3 milyon na sakos na may pig 50 kilos ang ipapaluwas ka ng NFA sa masunod na 6 na bulan para digdi. Sigun sa iya, iinuton kan NFA na matawan ng bagas ang mga lugar na may halangkaw na presyo. Ipinahay pa ni Lacson na kay Puan Mangiraray magbakal kang NFA ng mga bagong aning paroy sa kantidad na 23 pesos kada kilo ulit na sa masunod na bulan ka Pebrero, aranihan ng paroy. Sa ngunyan, abot na sa 41 pesos sa 59 pesos ang kada kilo kang bagas na nababakal sa mga merkado arog duman sa Metro Manila. Oras yatong niya matugang alas 5:47 at siyang babalikan nato ang iba pa mga report hali sa luwas. Kadakol pang aris na ron na Chinese spy ang mga otoridad sa mga masunod na aldaw, sabi ka National Security Council at si National Task Force West Philippine Sea spokesperson Jonathan Maraya. Sinabit ini ni Maraya kan hagalan reaksyon dapit sa duwang turistang Chinese sa Palawan. Nananakop na nagkukuha ng video asin litrato kang barko kan Philippine Coast Guard. Kang haputon kung konektado ang pagkakarestar sa duwang Chinese spy sa Palawan sa nadakop na sleeper agent sa Metro Manila, sinabi ni Maraya na iniimbestigaran pa ini. Sinabi pa ni Maraya na basado sa nakumpiskal na cellphone asin mga equipment sa duwang Chinese spy, nagluluwas na igwasindang grupo na yaon sa Pilipinas. Kakampi Network News. Alas 5:48 oras yatong unyan. Balikan tamo na mga bareta magaling sa mga pagriba sa luwas. Mga itatalbong na linya sa gigibo na underground cabling sa Naga dahil na maapiktaran in kasuman magbaha. Araman niya ito details kang report na yan. Halik kay Maiko Garcia. Maiko. Makuso ng sentro o business districts kundi enterong syudad Canaga, antig paplanuhan na ilubong ang mga kable o ang inapod na underground cabling project. Kanagtalikod na Desyembre, nagsikad na ang pagkalot ng mga porsyon kantinampo para mapuunan ang proyekto. Sa pahayag ni City Administrator Lito del Rosario, nag-agi sa magkakapirang meetings as in konsultasyon sa mga profesional ang lakdangan syudad. Nakulang kaputan man kang publiko kung papano kung magbaha na naman sa Naga araw kang nangyari kay Christine. Ipig-share man kang opisyal ng Electrical Engineering Division Head na si Engineer Gregory Romero na may makabagong teknolohiya naman sa sindang ia-apply sa nasambit na proyekto. Ang Institute of Integrated Electrical Engineers Association or IIEE Camarines Sur Chapter. Sa Roman sa nagtataon ng konsulta sa programa kan lokal na gobyerno ngarig ang enterong Naga, mayo na daang nakasabit na linya sa mga poste. An underground cabling project magiging flood-proof, waterproof. Dahil nadadampuan ka mga gamgam, mababawasan ang ipot sa sentro, mahali naman ang mga eyesores, arog kang spaghetti wires. Dagdag na bareta sa Lado Lokal. Di po si SMG. Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News. Network News. Sarong babae duman sa Ragay Camarines Sur, irido kang ini balilon. Bareta halik kay Mike Gravito. Nagasapo nin pagkairido sa iyang lawas ang sarong 20 anyos na babae. Dumana sa banuhaan kang Ragay Camarines Sur matapos na ini. Ana dimalas na mabadil ka na purbaran na bukasan an sa indang pintuan sa report gikan sa PNP Ragay. Pasado alas 8 kasubanggi kan mangyari ang insidente duman sa Barangay Epsimyon, Ragay Camarines Sur. Nagrespondi subuot ang mga kabuhan kang Ragay Municipal Police Station matapos na maghagad sa indani na sumbong ang sarong Christian Andal kana sambit ng barangay kung sa ina pigbubuksan subuot ana pintuan kan sa indang residensya kan sospek na pinagbisto nga si Emerald Peñoso 32 anyos para oma residente kan barangay Port Junction Norte, Ragay Camarines Sur. Matapos na dai magtriumpo na mabukasan ang pintuan kan residensya kana nasambit na nga mga biktima ana sambit ng sospek ana tulos na nagkuan inday pa maaraman na kalibre nin badil
asin duman tulong beses na pinagapaputukan ang pintuan na naging dalan para tamaan sa iyang lawas, partikular sa iyang tabay asin wan bitis na persona ni Danica Lahada, 20 anyos, residente kana Zone 6, duman sa Epsimion, Ragay, Camarines Sur. Matapos ang ginibong ang pagbabadil, ang sospek ang tulos na nagapatoyatoy pasiringon sa daima araman na direksyon. Sa pag-abot kan mga otoridad sa area kung saan nangyari ang insidente, nahiling kan mga ini, iyoan na 2 pidaso kang fire cartridge, asinwad 2 pidaso ng islag, kanday pa maaraman na kalibre ni Badil. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang alas 5.51, 9 minutos na lang ang test mark alas 6. Pabalikan niya ito ang ibabang report halos sa mga pagiliban niya ito sa luwas at yan. Kung nagkantabay si Junel, nakabita yan sa imong headline. Mientras tanto, Bareta Pasarado Nacional. Dahil na muna makondusil ng pag-iimprinta ang Commission on Elections. Kumalik para sa mga baruta na gabiton sa parliamentary elections kan Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ini kasunod kang pagsertipikar ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang urgent sa propestong i-Oktaba na muna ang enot na BARM election sa mabot na bulan kang Oktubre. Plano kayang isabay sa midterm elections ngunya na Mayo para man makatipid ang gobyerno sa gastuson. Alagad huli sa bagong development, sinabi ni Comelec Chairman George Elwin Garcia na pundo na muna sila sa pag-imprinta asin solamente mga para sa national and local elections at silang idinadagos. Sigun pa kay Garcia, posible man nagbagkay-gugirari pa bagong pagpaplansya ng kandidatura para sa riyon in kaso mabago ang mga distrito. Ipikto naman ini kan desisyon kaito kang Korte Suprema na nagsusuruay sa sulo bilang party kan BARM. Mientras tanto, mga tugang, nanindugan ng Korte Suprema ng Pilipinas na may poder ang Energy Regulatory Commission, ARC, na suguong kani ang sila mga konsumidores na magbayad ng bill deposits bilang security para sa hindi mga bayadan sa kuryente. Sa ipiniluwas na 32 na final desisyon ng Korte Suprema, tinawandong kanina ang pagpapautob ng bill deposits bilang security para sa indang mga babayadan sa kuryente balido. Ini ipapautob iyo ang pagpapautob ng rate fixing power kang ERC para siguruhon ang economic viability sa indang distribution utilities. Ipinaluwas kang Korte Suprema ang desisyon kasunod kan pagpasura kani sa petisyon na nagaangat si ERC huliman sa pagtugod kani sa mga distribution utilities na kinabibilangan kan Manila Electric Company o Meralco na magkolekta ng bill deposits sa ilang mga konsumidor. Serarom kaya kang Magna Carta for Residential Electricity Consumers, binamandato ang mga residential consumers na magbayad ng bill deposits bilang kasiguruhan sa pagbabayad kani kan sa indang babayadan sa kuryente. Inot naman nagparawas ng guidelines ang ERC sa implementasyon kani kay tupang taon 2007. Sigun sa Korte Suprema, sa sinangat na petisyon ka mga petitioners, non-justiciable asin ni may konsider na pagbalga sa doctrine of hierarchy kang korte. Matandaan, tinawandon ka mga petitioners na illegal ang nagkaparang probisyon kan bill deposit sa rarom kan Magna Carta. Kakampi Network News. 6 minutos ang test pagabot ang oras na alas 6 ng pag-aaga sa iba pang bareta. Tulos na binuwen ng buhay ang sarong Sangguniang Kabataan Chairman duman sa Barangay Sentro, San Antonio, Iligan City matapos sumimpelto sa aksidente. Alas 2:30 kasugmang maagahon sa kalabaan kang Barangay Malalam, Iligan City sa Isabela. Sa investigasyon na pagkaraman na bagong insidente, binamaneho ni Aaron Jose Cabalunga, 20 anyos, ang sayang Honda ADV sa National Road kang Barangay Malalam, Pasiling Barangay San Antonio. Pagkabot man sa lugar kang insidente na waran inin kontrol sa sayang motorsiklo asin suminalpok sa sasakyan na kaparada sa kilid kang tinampo. Huli sa kusog kang impact, nagsapo ang biktima ni matinding pagkarido na tulos man na idinalagan kang Rescue 1124 sa ospital alagad sa kanibarasan idineklarang dead on arrival kan sa iyang attending physician. Mientras tanto mga tugang, ganan man ang duwang katabang kamagbungkaras ang sarong kasulo sa sarong condominium unit na manunuparan sa Binondo, Manila sa kasagsagan kan Chinese New Year kasugmang maumagahon. Nagsayo muna ang mga otoridad na pangaranan ang mga biktima na may edad 31 o 54 anyos
Mentras dahil pa na-impormaran ang kanya-kanyang mga partidaryos o pamilya. Nagluwas sa report ka Manila Bureau of Fire Protection. Alas 3:25 umagahon kamangyari ang kasulo sa Unit 35-A na manunuparan sa ika-35 iskalon kan 56 story na Angkor Sky Suite sa Ongping Street, Binondo na sinasabing inuokupar kan sa Hangxiong Chua. Haros katatapos na sa selebrasyon para sa pagsabat kan Chinese New Year, sinasa kasiraman ng pagturog ang mga residentes kan magbungkaras ang kasulo. Enot naman na pagmata si Chua kan magbungkaras ang kasulo, sinakahagad ng tabang kaya nailuwas ng kundo ang duwa niyang aki. Aragad, dahil nagtrayin po mga otoridad na mailuwas ang duwa pa nilang katabang na pariyo binawi ni buhay. Sigun sa mga otoridad, sumikat sa elot na alarma ang kasulo bago dagos na sigbo. Una kontrol mga alas 4:51 nin paggaga kasugma. Rata sa top 12 senatorial survey kan Social Weather Station ang sinasabing top spender sa May 12 na national and local elections na si Senador Ivy Marcos pati na ang sarupang incumbent senator na si Francis Tolentino. Sa pre-election survey kang SWS na ginibo ka nagtalikod na Enero 13 sa Good 15. Dahil markanaog sa Magic 12 ang sarupang top spender na si Camille Villar. Aki kang bilyonaryong sina Mania Sincinja Villar pati naman si dating Interior Local Government Secretary Binhur Abalos. Ang presidential sister na si Senador Amy Marcos nasa ika-14 pwesto sa ibong kang paggastos kanin haros 2 bilyon pesos na sa mga ad sa telebisyon, radyo asim print media punpang Enero sundong Setyembre taong 2024. Siya ika-14 sa natipo na 28%. Mientras tanto si Tolentino dawas ng incumbent senator kabali sa line-up ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. guminastos ng lampas sa 400,000 pesos. Nagkanigo na sana sa ika-20 sa 21 pwesto sa nakuang 13%. Sigun man sa source, sarong lampas sa 2 bilyon pesos naman ang ginastos ni Villar sa mga ads. Siriman siya ika-15 sa pwesto sa 26%. Paging siya Abalos na sinasabing guminastos naman ng lampas sa 300,000 pesos sa ads. Ika-18 sagod ika-19 pwesto sa nakuang 19%. Ang sarupang makusog na gobernastos si Agri Party List Representative Wilbert Lee na nasa ika-35 sagod 55 pwesto sa nakuang gagasinong 2%. Sabi pa kan source, gobernastos si Rining lampas sa 700 million pesos sa mga ads asin billboard. Mientras tanto na imarkalaog, ang sarupang gusto makabalik sa Senado, si Bam Aquino, hulit na nakakuha sa naman ining 20%, asin nasa ika-16 sagod 17 pwesto. Ariba pang ang ibaman na matipid sa ads na kanaog sa top 12, iusinda dating Senate President Tito Soto. Ika-2, nakuha ang 38%. Lito Lapid, nasa ika-3 sagod ika-4 pwesto na may 37%. Dating Senador Pampiluping Lacson, ika-5 sa 35%. Asin Senador Ramon Bong Revilla Jr., ika-11 na may 29%. Sa mga ultimong balita niya tungkol dyan sa lado nasyonal, suminagat na sa 408 o 408 na persona ang nairis ng buminalga o nagbalga sa ipinapautob na gun ban para sa panangadang na midterm election, sabi kang Philippine National Police sa Good Kasugma. Kabalig diyan 386 na sibilyan, 11 security guards, 4 na biyembro kang Armed Forces of the Philippines, 3 dayuhan, 2 miyembro kang Law Enforcement Agency, 1 opisyal kang gobyerno, kang Bangsamoro Islam Administrative Region in Muslim Mindanao, asin 1 PNP personal gikan sa Cagayan Valley. Nasa 416 pa na baril. Nakumpiskar ka mga autoridad, kabalian 241 nakumpiskar sa Police Response Operations, 94 sa bypass operation, 64 sa checkpoint operation, asin 17 sa iba pang operasyon. Dapat dumasara sa checkpoint. Dahil na binali si bypass. Saka sa mga mga sinusuwaran. Sa ngunyan, may ibinugtak na 105,510 Commission on Elections checkpoints sa Interong Pilipinas na galing ipautob ang gun ban na nagpunpa ka nagtalikod na Enero 12. Kakampi Network News. Oras siya itong kanyang matugang eksakto oras 6 ng pag-aaga. Hihabol niya ito ang report. Magali kay Junel Cuba, babae na adakop. Una ko ang gadan sa Banuan, Kambula, Camarines Sur. Junel Cuba, report.
Kan Hoy, mga Junel. miyembros kan Philippine National Police ana sarong nga bangkay ni na babae dyan sa parte mismo kan na Banwaan kan na Bula, Camarines Sur. Sigun sa impormasyon kan mga miyembros kan na Philippine National Police, ana nasambit na nga bangkay ni na babae na dukayan kan na mga residentes kan na sinambit na nga lugar na tulos-tulos na pinagapaabot sa kaaraman kan na mga miyembros kan na Philippine National Police kasud mga pagkaaga. Anda nasambit na nga bangkay daipaman mabistukan na mga miyembros kan na Philippine National Police o PNP. Nangangapudan ngunyan anda parte mismo kanda Philippine National Police kanda Banwaan kanda Bula, Camarines Sur kung sisay nakakabisto ka na sambit na nga bangkay ininako sa may parte mismo kanda Creek kanda Barangay kanda Abrika dyan sa parte mismo kanda Banwaan kanda Bula, Camarines Sur. Sagkod nyo niya mayo pa ni nagkiklaim ka na sambit na nga bangkay kanda babae. Iyan sa tahaw kanda pangapudan kanda Philippine National Police. Yaon iningo niya nakalaga ka sa saro mismo nga porenarya dyan sa Banwaan kanda Bula, Camarines Sur. Katakod ka na sambit na nga bagay. Naghagad naman intabang ang Philippine National Police sa parte mismo kanda mga miyembros kan na suko tangani mana ipa sa irarom sa parte mismo kan eksaminasyon ang lawas kan na biktima nga babae na nadukaya na dyan mismo sa parte kan na Banwaan kan na Bula, Camarines Sur. Mientras tanto, duman sa parte mismo kan na Banwaan kan na Ragay, Camarines Sur, sarong residensya na pinagalaog kan na daibistado nga persona asin na digdi na pagaramanda na ana nasambit na nga residensya anda pinagakoa anda kasa kana nasambit na nga sus o biktima alagad na pagaramanda na mismong anda biktima anda pinagasasabi nga ini anda pinagagadan paman kana nasabi nga suspek sagkod ngunya anda nagpapadagos ana investigasyon kana mga miyembros kana Philippine National Police dyan sa parte mismo kana Banwaan kana Ragay maabot sa 100,000 pesos na kasa ang nalalay kana daibistado pa nga persona mantang anda bangkay kana nasambit ng babae na diskubre mismo kan sa iya nga manugang na iyo nagpaabot sa mga miyembros kan Philippine National Police dyan sa Banwaan kan Ragay, Camarines Sur, kasud mang pagkaaga. Para sa Kakampi Network News, Jonel Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Junel. Oras kunyan. 3 minutos makalampas ang alas 6 pag-aga. Mga bareta sa Kakampi Network News. Mapadagos at yan. Kaya barang tapo mga baretang ihatod kan sa tuyo mga Kakamping Radyo. Mga baretang telefon kan DWEB-FM Kamsur sa Lingkudada. Mga bareta halis sa KM Kakampi Partido asin sa BBS-FM sa Naga City. At yan sa samuyang pagbabalik, digdilang sa Kakampi Network News. Network News. Ibanan ang lokal na gobyerno kan Banwaan asin ang DNR-EMB kay Banan ang Earthquakes Coalition para sa inabot na municipal-wide cleanup activity nagigibon ngunyan aldaw Enero 30, 2025. Sigun kay Mayor Lacoste, ini pag-celebrar kan 2025 Zero Waste Month asin World Wetlands Day sa paaginin paggibon ng magkakadag mga aksyon para maging malinig asin maging mas color verde ang kapalibutan sa sendang padangat na Banwaan. Ang mga inima po ang aktibidad municipal-wide sa 38 barangay, mga eskwelahan, mga sityos, mga pribado asin mga opisina kang gobyerno isiring man sa Lake Buy asin ang tributaries, lakeless rivers asin streams kay niyo. Mapon alas 7 ng pagkaaga kaya man sa iyong pinapangamuda na angabos na mga taga-Banwaan na buwi magtarabang-tabang magpartisipar para sa mas malinig, mas mauswag na komunidad sa indang Banwaan. Nakiulay pa ang alkalde sa Gabos na darahon iiba ansin ng mga pamilya, ansin ng mga amigo, asin magdara ng mga panrilinig na mga materyales nilulta ansin pagtubod, ang entusiasmo asin ang pagiging voluntad kan siring na paghiro, dakulang bagay para sa saindang padangat
na banwaan. DWEBFF Rinconada Kambimo Network News. Dagdag na bareta sa lado lokal, yaon sa linya si Erwin del Castillo. Congressman kan ikalimang distrito, Congressman Mix Villaferte, sige-sige ang taon ng kaugmaan sa enterong Rinconada. Apwer sa mga proyekto sa Rinconada na itinataot na labi-labing pakinabang sa mga taga-Rinconada, daiman kaini nalilingawan na paugmahon ang mga taga-Rinconada. Sa maabot na Pebrero 18, 2025, dadarahon kang kongresista sa Banwaan na balatan ang Chocolate Factory sa tangod na gayo kan kapiestahan kan Banwaan. Kung magigirumduman, pinaugmaman ni Congressman Migs Villaferte ang Banwaan na Nabwa, kan darahon ka ini si Bambu sa tangod na gayo kan sa iyang pagselebrar kan sa iyang kumpleanyo. Kaya ngunyan, enterong ugmahon ang mga taga-Rinconada sa mga hinahatod pakulang mga proyekto, kundi mga entertainment sa mga banwaan asin gabos ng mga taga-Rinconada sa pusog na pagpapadangat kan ama kan Rinconada, Congressman Migs Villaferte. Para sa Kakampi Mo Network News, Erwin del Castillo, Kakampi Mo. DWEBFF Rinconada Kambimo Network News. Yan, tras tanto sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal at pinalayugan ng pag-umaw ni Congressman Mix Villaferte ang mga taga-DepEd digdi sa Rinconada sa pangenod ni SDS Norma Samantela Siringman, ang mga school heads, mga PSDS asin mga alkalde kan gabos na banwaan sa distrito. Huli sa naging matriumpong pagbabukas kasudma kan palarong Rinconada 2025 na ginibo sa banwaan na balatan kung sainsya ang naging pinakamayor na bisita. Pinabutan man kanin espesyal na pag-umaw ang banwaan na balatan sa liderato ni Mayor Nena Bagasbas na dawa nga ni ang balatan. Saro sa pinakasalit na banwaan sa distrito, magayon, makulor, matrayumpo ang pagpadrino nindakan palong Rinconada. Mientras tanto, kasudma sa sayang naging mensahe kung sinabi kanina kung kansarong taon nagtausan ng premyo sa nangganang banwaan, ngunyan para da maiba naman para everybody happy sa iyang tinawan nintig 500 pesos ang kada atleta, coaches, kada delegasyon na numero po mas o menos 4,000 na persona gabos. Buot sabihon, 2 million pesos ang kantidad na binutasan kasudma kan hoben na kongresista kan Rinconada. Ang mananaw kan siring na kantidad sa mga atleta, coaches sa siniba pa, yung mismo ang mga PSDS na pigsubahan pa kan kongresista na bawal ang anuman na reimbursement on ko ano pa asin ang gusto niya makabuti ni sa 14,000 delegasyon sa palarong Rinconada 2025. This year, sa palarong Rinconada sa ating balatan, para everybody happy, ngamin na atleta, coaches, as in delegations, may tig 500 pesos. Nang sa ganun, makadagdag sa performance po ninyo. Usad sa nahagad ko, do your best, ibuhos ang amin. Ang 500 na yan, kay Puan magbakal ng Gatorade, bakal ng Gatorade. Kay Puan bakal ng bulong, vitamins, bakal ng vitamins. So ito po, itatao sa mga PSDS. Ma'am ha, bawal pang reimburse, bawal pang ano, basta gusto ko 4,000 plus ang delegations na present sa Dibalatan from the bottom of my heart. Do your best. Congratulations. Mabuhay ang Rinconada! Mabuhay ang DepEd! Let's get ready to rumble! Arte kan mga naging mensahe kasudma ni Congressman Migs Villaferte. DWEBFF Rinconada Kambimo Network News. Yan ang mga barata halili sa DWEB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny Desana. Good morning. Thank you, Benny. Mga balita dyan sa Rinconada. Network News. Network News. 19 may makalampas ang oras na alas 6 ng pagkaga. Isunod niya itong mga balitang tinipon dyan sa partido area sa pahikan KM Kakampi Partido kay Balan Dubansi. Rene Orellosa. KM Partido Kakampi Mo Network News. Mabalot sa kakamping June o yung mga barata gikandigdi sa KM Kakampi Partido. Pinag-uyunan ni Congressman Elry Villaferte kandidato sa pagka-gobernador sa lindungkan na timuan na Kamsur ang pangapudan kan timuan na Gawa na pinapamayuan ni Mayoralty candidate Raquel Slim na suportaran ang pagbubukas kan na Partido District Hospital sa Banuan kan na Gawa sa paagi kan na pagtaunin na bulanos na suporta sa timuan na Kamsur asin na timuan na Gawa para sa pabuto na 2025 national and local election.
Sa entrevista kay Congressman Henry Villaferte kasudma, sinabi kay ni natama lang ang pangapunan ka na grupo ni Lim, mantangan na sinambit ng ospital. Ang day napapakinabangan kan mga taga-partido, rog na kan mga taga-Banuan kan Gowa, pon kan inian mawan sa panahon pa kan dating mga alkalde, an mag-agum na antero asin Raquel Lim, asin uli sa day pagkataon ni na permiso ni Dipontong Alkalde Marcel Pan, asin na presenting Alkalde Alfredo Gonzaga III. Dakula man ang kumpiyansa ni Congressman Villaferte. Nagaganahon ka na timuan na gawa ang pabuto na eleksyon na nayuan magiging liabe para dagos naman na makapag-operar ang Partido District Hospital sa Banuan kan Goa, Camarines Sur. O yan parte kan mga payag ni Congressman Elry Villaferte. Kailangan talaga mabuksan eh. Noong panahon ni Mayor Raquel Lim noon, ginawa yung Goa Hospital, haman na, kaipuan na lang ng mayor's permit na hindi tayo tinatawan ng presenting mayor. No? Si Mayor Raquel Lim, pag siya nanalo, bubuksan ng hospital, tapang sa tao, libreng healthcare, libreng hospital services, hihibuan ng probinsya, matabang si Mayor. Naghihigos lang po yan si Mayor Raquel Lim, sana sa mga taga-Goa, supportan po nila yan. Sa simpleng programa, pag siya nagana, mabubuksan po yung hospital. Congressman Elry Villaferte, kandidato sa pagkagobernador sa Lindongkan na Timuan Kamsur. KM Partido, kakampi mo, Network News. Sa iba pa na barata, official voters list kan na COMELEC ka San Jose, papaluwas pagkatapos kan ERB hearing. Niloriana sa detalles kan barata. Pagkatapos kan pinalasin huring Election Registration Board o ERB hearing kan COMELEC sa Banuan San Jose, Camarines Sur, ipapalos naman kini ang official voters list kan mga botante digdi. Iniman taluan doon ng mga pahayag sa kakampimunyos ni COMELEC Officer 3 Imelda Nuevo sa pagkipag-ulay asin entrevista digdi. Susub sa pahayag kani sa maabot na Pebrero 4, makondisol sindani na pinal na ERB hearing kangani na linigon asin man isa pinal ang listahan kan mga botante sa mga barangay. Kung sain na sinasabing maabot man sa poco mas o menos 34,000 ang mga registradong botante sa sinambitang Banuan. Sa paglilinig subot yung listahan, hahali na pinalmenti man si mga nagkagarada na kung sain ang mga lista kay ni anhali man sa local civil registrar, mga nag-transfer pa sa rin sa ibang lugar, mga may double o multiple registration, siring man na pag-activate, yan mga dain na nakabuto sa nakaaging duwang magkasunodan na eleksyon. Mantang ibabali naman ang mga nakalaog sa huring registration, kabali na ang si mga transfer gikan man sa ibang lugar. Ngayon, tas tanto, mapadaraman subot sindanin na kopya kan sinambit ng official voters list sa mga barangay, tangani na ipaskil o ipost man sa senda mga bulletin board, tangani man na mahiling kan mga botante kung sinda kabali sa listahan sa mga mabutungo niya ng midterm election, siring man na igwaman subot sindang ipapaskil mismo sa sendang bulletin board na yaon sa atubangan kan sa sendang opisina o yaman ang mga pahayag kasi ni Bapa ni Mrs. Imelda Nuevo. Pagkatapos po kaning ERB hearing ni sa February 4, baka maipaluwas na po ang samong master list kada barangay. Ano po? So mga interested na mga votantes, pwede ka mong magpasyal sa indong kanya-kanyang barangay hall. So nakapost man yan sa mga bulletin boards nila, hilingon po nindoan sa indong pangaran kunya umpa. Igwa po kami dyan na mga pig-crossed out na mga pangaran kung dahil sa araw kaaning mga rason. Gadana, nag-transfer na sa ibang lugar, tapos nahiling kang Manila na may sobra sa luwas siyang registration record. Pigpapahali. Pigpapahali na po yan. Ikapat, may court order po. May court order po. Parte kay managing pahayag ni Mrs. Imelda Nuevo ang COMELEC Officer 3 kay Banuan San Jose, Camarines Sur. Dagdag na bareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News, ako man si Niloriana Marinaga. KM Partido, kakampi mo, Network News. JSIS Nagasmile Caravan na 2025 nakatala nagibuon ko niya na aldaw sa Banuan kan na Tinamba, Camarines Sur. That's Prado sa detalles kan bareta. Nakatalaan na gibuon ko niya na aldaw Enero 30, 2025 ang GSIS Nagasmile Caravan 2025 sa Banuan kan na Tinamba, Camarines Sur. Ang sinabit ng aktibidad pupunan alas 9:30 din na aga hanggang alas 3 nin hapon. Ang lokal na gobyerno kan Tinambak sa rindong kan liderato ni Mayor Ruel Toy, katabang ang Governmental Service Insurance System, Naga Branch, pakudusin ng GSIS Smile Caravan, nagigibuon sa new evacuation center, Municipal Compound, Barangay Binalay, Tinambak, Camarines Sur. Ang objeto kay ni, yun na mairani sa Banuan,
lalo na sa mga empleyado kan gobyerno asin na pensioners, ang mga serbisyo kan GSIS, ang mga serbisyong gigibuon niyo ang mga minasunod, UMID enrollment, UMID releasing, annual pensioners information revalidation, MPL Plex claims application, GSIS tax as iba pang transaksyon sa GSIS. Nagapasalamat man ang LGU tinambag sa GSIS Naga branch, ninulitaan aktibidad na ini mataunin kahinggianan sa mga empleyado kan gobyerno asin mga pensionado sa manawaan ka tinambag Camaresor, ninulita sinda dahil na kay pong panamagibang pa sila din Naga para sa sendang transaksyon sa GSIS. Para sa Kakampi Network News, Dad sa Prado, kakampi mo. KM Partido, kakampi mo. Network News. Sa ultimo nato na barata diwat na pinagbisita ni Congressman Elry Villaferte, kandidato sa pagka-gobernador sa lindungkan na Timuan na Kamsur. Ana banoan na si Ruma Camarines-Sur kasod man pagkahapon sa tao kan na mauran-uran na kamugtakan kan na panahon para tubangon ang mga lideres kan na Timuan na si Ruma sin Timuan na Kamsur. Na kung sain kaibanan kan na mabalik na gobernador, si Vice Gobernador Sal Fortuno Jr. nagdadalagan para sa sayan reeleksyon na mayo nin kalaban. Dahil man nakaabot sa sinambit na napagtitripon sa Governor Mariano Villaferte Community College sa poblasyon na si Ruma Camarines-Sur. Ana bagong amigo ka na partido, asin na congressional candidate Marco Imperial Gumabaw, niduli sa suhay asin importanteng kalakawan kani sa partido area. Nagapasalamat man si Congressman Elry Villaferte na dawa mauran-uran ang panahon kasudma. Ang mabalik na gobernador asin running mate kay ni ang mainit na pinagsabat kan mga lideres asin mga residentes kan na sinambit ng banwaan. Sa tubangan kan mga lideres kan na Timuan na Kamsur asin Timuan na si Ruma. Ipinahayag ni Congressman Elry Villaferte na siya maimplementar din mga proyekto sa pang-infrastruktura. Re-resolveran na ang mga problema sa tubig sa partido, partikularmente sa Banoan ka na si Ruma Camarines-Sur, asin na mas pang papabaskugon ang mga programa pang turismo asin iba pa. Presente man sa sinambit na leaders meeting, ang mga punong barangay na bistadon mga suportador kan Timuan Kamsur asin ang bilog na linyada kan Timuan na si Ruma na pinapamayuhan ka na nagbabalik na alkalde ka na sinambit ng Banuan, Vice Alkalde Sandy Undiz. KM Partido, kakampi mo. Network News. Kakamping Juni ng katripunan ka na mga barata. Gikadigdi sa KM Kakampi Partido ang nagatod sendo ka na mga barata. Sa pangaran ni SM Frank Sotero, Rene Orellosa, Babalos, Marinaga. Network News. Network News. Thank you, Rene Orellosa, dyan sa KM Kakampi Partido. Alas 6:28 oras yata mo niyan. Uyan na sunod. Mga bareta, tinipon kan BBS FM sa Naga City. Kay Banan Duman si Junel Cuba sa mga bareta. Junel. BBS. Basta bareta. Sigurado. Salamat tabi kakamping Jun na uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Tubod si Congressman Elry Villaferte kan 2nd District Camarines Sur, kandidato para gobernador kan na probinsya na mayo nin balidong rason para man madiskwalipikar si Vice Mayor Ervin Borja sa iyang pagkandidato bilang Vice Alkalde sa Banuan kan Tinambak Camarines Sur sa irarom kan Timuan Tinambak. Nasarong incumbent asin haluy naman na nagserbi bilang konsyal kan Banuan kan Tinambak Camarines Sur. Sinabi kani nakaginibuan lang subot ini kan timbukag na bukagon an eleksyon asin gibo na maati ang sistema dyan sa party mismo kan Banuan kan Tinambak Camarines Sur. Tubod si Congressman Elry Villaferte na magana si Borja bilang Vice Mayor kan Tinambak, ninulit ni makusog sa mga residente sa nasambit ng lugar asin mayo nin anuman na issue na naidadaklag sa iya. Uyaan party kan mga pahayag ni Congressman Elry Villaferte kan 2nd District Camarines Sur.
malinaw na programa, infrastruktura, ibang lugar na mayroon. Siyempre, malakas siya, maaga naman. Arog man yan ng style ng Team Bukag na Bukara. Ining bulan na init sa programa ni Governor Luigi, mapuon na po yung pag-install ng mga Starlink sa mga coastal upland barangays na nga ni makataon ng libreng internet. Ako man ang mapadagos nga natadagdagan pa po natin yan. So, napakarami po kami. May plano, may programa. At yan, babalikan taan na payag ni Congressman El Revilla Puartica na 2nd District kan Camarines Sur mapadapit sa nasambit ng bagay na inot kayan ana opisyal kan na tinambak sa pagikan na Comelec nagapahayag na mayo subuot ninda kopyadang disqualification case laban kay mayoralty aspirant Ervin Burha na naresibian sa indang opisina. Sa naging pahayag ni Mr. Kirk Thomas Ted, sinabi kaniya na digdi subuot sa pagsampa kan Certificate of Candidacy ni incumbent Municipal Councilor Ervin Burha may nakapalaman ng sworn affidavit of renunciation kan sa iyang US citizenship kon sa indigdi isinusurrender na kani ang pagiging US citizen asin buminalik na sa pagiging Filipino citizen. Mayo nin katotohanan na si Burha diskwalipikado na ninhulit mayo man subot nin disqualification order gikan sa parte mismo kan opisina kan Comelec Central Office sabi paman kan pamayo kan Comelec sa banwaan kan tinambaka Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, kung ikukumpara sa presenting bilang kan mga personay kan Philippine National Police o PNP sa laog kan Siyudad Canaga, inikulang paman giraray asin kinakaipuan panindaan sanggatos na kadagdagan na persona o pulis sa presenti ang pulis naga igwasanan na 805 na mga personay na babaranga-banga sa manlain-lain ng mga departamento arog kan admin, intel, follow-up, traffic asin mobile force sa kaswata and saro sa mga challenge sa mga pulis iyon na dakul na mga estudyante kaya sa laog Canaga ulit tayaon digdi ang konsentrasyon kan mga eskwelahan dagdag pa ang mga bisita asin kabali pa dyan ang pigapod nindang population on the morning asin population on the evening kaya kinukulang pa ang bilang kan pulis sa Naga. Uyan parte kan mga pahayag ni Lieutenant Colonel Chester Pumar, tagapagtaram kan Naga City PNP. Para sa PIA, sir, siguro more or less mga 100 pa kasi ang Naga kaya, ang sarap sa pinaka-challenge pag-abot sa computation done is ang Naga, may mga estudyante na nag-board, additional population number of yun. Pangalawa, may mga daanan kita, mayroon tayong grand terminal. Hindi accurate kung sa population lang kang Naga. May mga visitors kita, may mga sa Dakulantang University schools, mga nagkakarelasi na outside, na hindi na rin nag-i-extra. Traffic po talagang mas specific. Pero more or less 100 pa, kaya-kaya ng padalaganan. Yes sir, meron pang inaapod kayo na population in the morning and population in the evening, magkaiba po yun. Kasi binabase rin ng deployment din ng PNP na kung sa'yo ng mas dakul na bulyong, mas kayo po ang pulis, sumanman si dakul na deployment. Partiyan kan mga pahayag ni Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, tagapagtaram kan PNP sa laog kan Siyudad kan Naga. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, lalaking tagaragay na may kaso ni na multiple rape dakop duman sa Calawag, Quezon. Ay ba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, konontan din niya magali kibus o kaisminda, Dragon Dance asin cultural presentation kan Chinese New Year, sadit ang lugar alagad makulor, bus o kaisminda sa detalye. Iyan tabi kakambing Junan mga barata, gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampi Mo Network News, Jonel Cuba, Basta Bareta, sigurado.
PBS. Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Junel, and sa BBS FM. Oras, ganyan. 35 pagkalampas ang alas 6 ng pagaga. Babalik tulos kami at yan para sa mga ultimong Bareta Digdisa. Network News. Network News. Network News. Network News. Philippine Coast Guard sa probinsya kan Camarines Sur nagpanawas kasugmang pagkapon ng Sea Travel Advisory. Kung saan inaibisuan ang mga sakyang pandagat na may gabat na 250 tonnage pababa. Naday na muna maglayag sa kadagatan, partikularmente sa Northern Coast kan Camarines Sur. Arugan si Ruma, tinambak na guruig at si Torel asin Karamuan, Camarines Sur. Uliban sa harlangkaw na pag-aalon. Mientras tanto, ang mga Dracula ban na sakyang pandagat, pinapatalidan na bagong alerto sa mga halangkaw na pag-aalon. Ana sinambit ng Sea Travel Advisory kasunod kang gale warning na pinanawas ka na pag-asa kay tulos-tulos nagparuwas ni na kasuguan na nagpapatalid sa mga sakyan pandagat lalo na sa mga sanadit na day na muna maglahod sa kadagatan na sakop kan kadagatan sa Camarines Sur. Mientras tanto mga tugang, sarong runaway groom o pigdrawing ang pagpapakasal sa Saing Ilusyon ang personang dinakop sa sarong entrapment operation karakterigunal daw sa Manuang kang Calabanga, Camarines Sur kan Regional Anti-Cybercrime Unit Bicol uliman sa pambablackmail. Kaya naguluwas ko niyan na istorya matapos ibulgar kan dating ka-ilusyon na 25 anyos na intero siyang pigpaparatakot asin sa iyang pamilya kan 28 anyos na dating ka-ilusyon. Nalagdaraman sa iya para magsumbong kasi maghagan ng tabang sa Regional Anti-Cybercrime Unit Bicol. Matandaan dinakop sa sarong entrapment operation ang suspect sa log mismo kang Kipayo Church sa Banuan kang Calabanga, Camarines Sur kung saan ang lugar yuman ang parati nindang tagbuan sa istorya kang kailusyon na 25 anyos. In-upload kang suspect ang mga sensitibong litrato niya na niya sa sarong fake Facebook account na ipinangaran sa iya para piliton siya makapagbalikan. Dahil man nakapugol ang tugang kan biktima na sampalingon ang suspect. Ulit ginamit niya pa ang profile pic kang fake FB account para mag-post ni mga malalaswang mensahe laban sa sayang ate. Sigud man sa pamayukan Camarines Sur Anti-Cybercrime Response Team kan Regional Anti-Cybercrime Unit sa Bicol na si Police Captain Angelo Babagay nagugat ang blackmail kan suspect kan day na makipag-ariglo ang biktima ulit napasubog ini sa araaldaw o sa mismong pigtalaan na aldaw kang kasal ninda. Napagaraman na nakatalaan ang schedule kan kasal sa sibil. Kan duwa kan daay mag-abot ang lalaki asin iyo pasubot ang anggot. Mientras tanto, ultimong bareta niya ito kunyan sa lado lokal. Nagpailining suporta kasugma si Congressman Elry Villafuerte sa mga atleta sa pagbubukas kang Second Congressional District Meet dyan sa Banuan kang Pasakaw, Camarines Sur para sa mga parakawat gikan sa maribibang Banuan kang Second District kang Camarines Sur. Ikinaugmaman ka mga estudyante, baging kan mga paratokdo halis sa mga pampublikong eskwelahan kan Second District, ang ipinahiling na suporta kan Congressman kan Second District kan Camarines Sur lang unyang kandidato sa pagka-gobernador. Si Congressman Elry Villafuerte nagtaong surpresang cash incentives o bagaman cash gift sa mga atleta pati naman mga nag-serving coaches as in officiating officials sa sinambit ng karawat. Si Congressman Elry Villafuerte iniberan mismo ni Alcalde Nino Tayco o bagaman ni board member Nino Tayco as in Mayor Jess Camara kan Banuan kan Libmanan Camarines Sur. Bareta sa luwas kang Pilipinas ngunyan. Ganan ang 20 persona matapos na magbulusok ang sinasakyan nilang eroplano duman sa South Sudan.
Ang salita bang paserong eroplano buminagsak sa Unity Oilfield Airport kung saan pasiringong kuta ini sa Juba, ang capital city kang South Sudan. Anaklan sa mga pasayeros, mga oil workers sa Greater Pioneer Operating Company. Kabali sa mga nagadan, anduan Chinese national asin sarong Indian. Paragos man inaaram ka mga autoridad, ang laging kausa kang pagbulusok kan sinambit ng eroplano. Kakampi Network News. Mga tugang yara po mga balita sa Dunang Tibianan sa Kakampi Network News. Gunyang pong aldaw na Webes. At 30 na po kang bulan na Enero taon 2025. Mga balita ng Tabianan live sa 99.9 WEBFM Kamsur sa Rinconada. Nantabianan makita sa 99.3 AM Kakampi sa Partido Area. Asidman sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Salamat man sa mga nagkantabi sa mo sa pagikan sa muyang mga FB pages, sa muyang FB Live para po sa Kakampi Network News. Kay Banang Kuligdi si Iban Bulawan sa lado teknikal, nagbo-broadcast on-air online. Ali po sa studio kan Kakampi Kamsur online sa Naga City. Ako si Jun Bernas. Mabalos kasi ng pagkantabay. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. KM Kakampi. Kakampi. Kakampi Kamsur.